Natatandaan mo po ba, Brad, ang larong dampa na gamit ang mga gomang to? Alam mo ba, Brad, na ang katumbas ng iPhone Pro Max mo ngayon ay katumbas lang ng goma namin noon? Ganun lang kaligaya ang mga batang 90s noon. Hindi mo kailangan mag-charge, hindi mo kailangan mag-load, hindi mo kailangan bumili ng screen protector para lang maging maligaya at makapaglaro ka. At higit sa lahat, napaka-healthy ng larong to. Dahil talagang pagpapawisan ka din dito. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga brother, especially sa mga batang 90s. Ito lang naman ang laruan natin noon at nakakalungkot ng isipin, wala na yatang masyadong naglalaro nito. Siyempre, dahil nga moderno na ang panahon, marami ng gadget ngayon. Pero para sa ating mga batang 90s, ang goma ang isa sa nagpabuhay sa atin. Isa rin sa mga nagpapagising sa atin tuwing umaga. Malamang sa malamang, baka nilaga rin to ng nanay mo at muntik ipakain sa'yo. At ang mga goma na to ay pwedeng laruin ng lalaki at babae. Pag sa babae, ginagawa nilang Chinese garter, tapos pagdudugtog-dugtongin nila hanggang humaba. Sa totoo lang, naglalaro nga rin ng Chinese garter, pati mga lalaki nun eh. Kasi syempre, nandun yung crush nila, nandun yung mga kapapilab nila, di ba? At pwede ka rin mag-touching gamit ang goma. Oh. At isa rin to sa materyales para makagawa ka ng baril-barilan, ang bala ay aratiris. Tama ba ako? At hindi ko makakalimutan sa larong goma, mga brother, syempre, ang pamatay na dampa. So, anong kailangan sa larong dampa? Simple lang, maraming goma. Kung hindi ako nagkakamali, pag bumili ka nito, piso 20. Tapos, pag marami ka ng goma, dadambulin ka rin. Pag sa panahon ngayon, kung ikaw ang pinakamagaling sa ML, pangdayo ka. Kung panahon naman namin, kung ikaw ang pinakamagaling sa dampa, dadayuhin ka. Hindi ikaw ang dadayo, ha? Dadayuhin ka. At sa mga nakaabot sa larong dampa, napakadaming tira dyan. At hindi naman sa pagyayabang, brother, no? Isa ako sa master ng dampa noon. May mga napabalita pa nga, pumutok daw yung dito eh. Hindi ko lang alam kung totoo noon kasi wala naman kaming inisip nung kundi maglaro at maging masaya lang. Wala kaming pakialam sa mga stress na balita at hindi kami nagpapa-apekto basta kasama namin yung mga kalaro namin na may mga goma rin. Yun lang. Ganun lang kami kasimple. Hindi kagaya ngayon, pati kabataan ngayon, apektado ng balita. Kahit fake news, nagiging totoong news. Aray ka. So, ito yung ilan sa mga pangalan ng panira sa dampa doon. Ito yung style ko dati. Ganyan, oh. Yan, oh. Yan yung marami akong tinalo, Brad. Ito naman yung tinatawag na -1, -2, -3. Tapos may tinatawag na 5 finger. Yan. Pag tumira ka, yun lang, dito lalabas yung hangin. Kasi yung mga ganong tira, yun yung mga tinatawag na critical na. Kumbaga sa do or die na laban na yun. Kumbaga, hindi ka nila matalo sa tira mo, dadaanin ka nila sa pinakamahina, yung 5 finger. Alam nyo ba mga brother, meron ding nausong tirang tangke. Ito naman yung itsura niya, tirang tangke. Nakakatawa man sabihin, brother. Meron din tirang pempem. Ayan, oh. Ayan, ha? Sa mga nakaabot nito, alam to, yung ganitong tira, oh. Yan yung tirang pempem na ginagamit sa dampa. Kung hindi ako nagkakamali, ang larong dampa ay merong dalawang klase. Isang palakasan ng tira at isang pahinaan ng tira. Yun yung tinatawag na berdugo. Hindi ko makakalimutan yan, mga brother, dahil meron ako nakalaban sa dampa noon na hindi ako matalo sa palakasan. Dinaan ako sa larong berdugo. Ang nakakatawa lang nito, brother, hindi ko alam kung ano yung larong berdugo. Dahil nga sanay ako sa palakasan ng tira. At meron ako mga kalaro doon na talagang parang hindi ko alam kung kakampi ko o hindi. Meron nagsasabi sa kaliwa, lakasan mo! Meron nagsasabi sa kanan, hinaan mo. Dahil nga sanay ako sa palakasan, nilakasan ko. Ubos yung goma. Ibig sabihin, talo ako. Ang gagawin mo daw, mga brother, kukontrolin mo yung tira mo. Kailangan pa isa-isa lang ang labas doon sa pinakaguhit. Hindi kagaya nung palakasan, talagang kahit ilan naman palabas mo doon sa guhit, panalo ka. Kumbaga, ubusan, brother. Lang yun, mga brother, ang goma noong araw ay ginagamit din pantirintas ng buhok. Wala pa mga ponytail noon, ito rin yung ginagamit ng mga nanay, ate nyo. Tanong nyo sa mga nanay, tita nyo, ate nyo, ginamit din nila ang goma pantali ng buhok nila. Sure ako dyan, brother. Proud ako sa kabataan ngayon. Pero iba yung sarap nung panahon ng 90s. Simple, natural, at talagang excited ka sa araw-araw, oras-oras, at minu-minuto ng buhay mo bilang batang 90s. Maubusan ka man ng goma, hindi nakaka-stress yun kasi madaling bumili. Umiyak ka lang sa nanay mo tapos konting palo, okay ka na ulit eh. Kaya walang masama kung balik-balikan mo yung nakaraan. Puno ng kasiyahan, pagmamahalan, alaala sa ating mga kabataan. Kahit kailan, hindi mo makakalimutan. Basta kasama mo ang malupit na goma. Uy! Sumuli, ako to si OAB in the place to be. At kung mahilig ka sa mga ganitong video, sa mga ganitong topic, pwede mo akong i-like, i-share, and i-follow na rin. Maraming salamat sa panonood. Ako to si OAB muli, proud batang 90s. Woohoo!